dating. Nagdala pa doon, no? Yan. Tingnan ko kung may tela. Lagyan na rin ng tela yung likod para hindi masyadong tanong. Maganda sana yung Okay na yung open, son. Oh, Okay na, okay na yan. Pero kitang-kita yung mga tao. Okay na yan. Bibidyon ka pa ngayong tao doon mamaya. Okay lang yan. Yan nasasabi talagang probinsya talagang datingan. Simple but amazing. Amazing. Kita niyo ang kapaligiran nito. Ilog na ilog ang dating. Oh my life, without a doubt I give you. Oh my life. Tingnan naman ang swerte mo, naliligo po. Naliligo si Bossing, oh. Tara, pasok na. Wala na da. Mira yung aso, galing ng aso. Chloe, Abel? Abel, ¿qué meron? Giras pa yung mic, giras pa. Kanya-kanya tayo sapatos, no? Okay. Kanya kulay eh. Patayin mo, on-off lang naman eh. Yung mga kaibigan to ni ano, ng pamangkin ko yun, ng Frankie. Ha? Ayan, may mga kasama na siya. Yan, dumating na yung ano. Yan, anak at pamangkin niya ng kabata kayo, no? Conrad. Yan. Simula noon hanggang ngayon. Ngayon lang kami nakita after 25 years. May kambal pala silang dalawa, mami. May kambal pala yung anak niya. Lima rin pala ang anak niya, mami. Ito yung nanay, mami, oh. Oh, no worries, I have. Hey, how are you? Go! Yung mic. Oh, okay na. Yung mic. Kunin ko na. My first love, you're every breath that I take. Oh, bakit?
Sa mga tayo lang, di tayo gano'ng marami. Di momento. Pero sino ba sa separate mo? Ay. Meron ba mo na bottled water, ha? Isa lang. Karang garag, pasok na tayo rin. Joran, dito kayo sa harap ni Mami, Mami. Ah, kami dalawa ni Joran ang mag-ina ngayon. Oo, wala pala si Mari. Proxy parents kayo, eh. Tapos? Nakauwi naman ba damit ko? Frankie, may sequence kayo na. Where's the ano? Get the ring from Kuya Happy. Sabi The Javi! Why is it you don't wear your shoes? What? Where's my, where's my family? Iniwanan na ako ng pamilya ko. Never mind the family, very small lang naman ang family. Like walk? Oo, ikaw ipatay mo lang, tapos mamaya ikaw naman. Mayroon ng Jana. Where's Jana? Jana, dito ka. Ilalagay niyo lang yan sa akin. Mayroon ng Jana. Tapos, as you march, March? as you march, kanan ang, basta pag ganun lang, kanan kaliwa kayo, kanan dito. Trish, dito ka Trish. Trish, come here, over here, baby. Alright? Shall we? Tinuro ko sa kanya lipstick kasi nasa baba na ako. Lipstick, baby. Ayun lang anak sa table. Yun, dito may prinsesita. Eh, porque está detrás. Sino si Ta Edith Anjun? Nandito na lipstick, sabi ko sa kanya. Sa may lipstick mo, baby. Table lang. Nandito ng Ewoks. Ang buhay ko, Ewoks. Sige, sige, pasok pa. Ah, pwede ko pumunta sa loob dun, no? Parang hina yata ng sound, ah. Alin? Hina ng volume. Hindi, para lang sa inyo to. Para sa amin talaga yun. Oo. Dito lang, dito. Ay, oo, pag nag-reply kayo. Pag nag-reply lang. Ah, hindi pwede text-text na lang? Oo. Index yung reply. Di sir! Di sir! You have gel? After you've marched, we just take a seat. We just walk. Take a chair. Take a seat. Lahat tumayo. Ano na lang, magpira lang kayo. Dapat dito series. Para balance. Come out, number 2. Ay, mera. Ay, Kuya Justin. Ay, Kuya Justin. Queuing na lang ha. Boys should be sitting at the right side, girls here. So ganun. Pero pag naging imbalance na, okay lang kumanan para bumalanse ka na sa kanila. Ha? Pero for the time being, ka ng kaliwa. Ganun. Find your line, anak. You're supposed to be beside or beyond. At the back lang first. Smile!
Makain pa. Frankie, may miss kay Frankie. Kay Frankie. Tayo. Tayo muna na. May I request the congregation to stand and witness the entrance of the bride. Let us clap our hands. Panyo! Gusto ko lang iyakan. Excuse me. I'd be happy just to stay this way, spend each day. Magandang umaga po sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. O Diyos namin na dakila at makapangyarihan. Hearts are united and found favor from the Lord. Sabi sa Proverbs chapter 18 verse 22, ang nakasumpong ng mabuting asawa ay nakatagpo ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap sa Panginoon. So nais kong sabihin sa inyo ngayong umaga, may asawa ka man o wala, at lalo na sa mag-asawang ito, yung pag-aasawa ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao. Kundi ang pag-aasawa, ito po ay regalo ng Diyos, sabi ng Bible. Kaya sabi ng Bible, binanggit ng Proverbs chapter 18:22, na yun daw makasumpong ka ng mabuting asawa. Ito ay regalo ng Diyos. Kaya may regalo kayo ng Panginoon. So, ang pag-aasawa, ito po ay inakda ng Diyos na may banal na layunin at dapat itong pahalagahan sapagkat ito ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Kasi in the Garden of Eden, may pinakaunang couple na binasbasan ng Diyos. So, ito po ay instituted by the Lord. So, napakahalaga sa paningin ng Diyos yung babae at saka lalaki na nagmamahalan. Kaluog ito ng Diyos. So bagamat maraming sa palibot natin, marami na tayo nakikita ng mga iba't ibang imbensyon, mga experiment, mga nakikita nating mga pagbabago, mga innovations. Subalit, pansinin ninyo, wala pa ring nakatuklas sa lahat ng mga nangyaring imbensyon na nating nakikita sa buong mundo, wala pa ring nakakatuklas na mas higit pa sa layunin ng Diyos sa pagmamahalan ng mag-asawa. Hindi kayang mag-imbento kasi ang pagmamahal galing lang ito sa ating dakilang Panginoon.
meron po tayong kasabihan, nobody could live without somebody. So, sa mas kilalang, no one is an island. So, lahat po ng bagay ay, kung ating mapansin, lahat ay may connection. Sabi sa pag-aaral ng science, ang lahat daw ng bagay ay konektado sa isa't isa. So according to science ito na hindi pwedeng mabuhay ang isang bagay na wala siyang koneksyon. Tingnan natin. So nung ang Diyos, lumikha ang Diyos ng isda, gumawa din siya ng dagat, ng tubig, para koneksyon ng dagat at saka ng isda. So nung nilikha ng Diyos ang puno, gumawa din ang Diyos ng lupa. Nung naglikha ang Diyos ng ibon, nilikha din ng Panginoon ang himpapawid, hangin, para makalipat yung mga ibon. Kasi walang kwentang ibon kung walang pagliliparan. So yung koneksyon ng So nung gumawa ang Diyos ng araw, meron ding gabi. Kaya nung gumawa ang Diyos ng lalaki, gumawa din ang Diyos ng babae. May connection ang lahat ng bagay. So it's God's plan and purpose. So, nakita ninyo, no? Lahat ng bagay ay meron pong connection. Nung ginawa ng Diyos si Eva, alam natin ang istorya ng creation. Saan kinuha ng Diyos si Eva? Sa pagkakalam natin lahat. Saan? Sa tadyang ni Adan. Sa tagiliran ni Adan. So, ibig sabihin, kinuha ng Diyos at ginawa ng Panginoon ang babae galing sa tagiliran sa tadyang. Nang ibig sabihin, ang babae ay karugtong sa katawan ng lalaki. At dahil katawan mo yan, alagaan mo yan at iingatan. Pwede ba natin sabihin lahat, Amen? So, wala po akong nakitang matinong lalaki na sinusuntok niya ang kanyang sarili. Wala po akong nakitang lalaki na binubugbog niya ang kanyang katawan. Pagka matino, maliban na lang siguro kung hindi matino. Pero pag matino kang lalaki, iingatan mo yan, aalagaan mo ang iyong sariling katawan. Tama po ba? So yun ang realidad. So, ang babae, base doon sa creation ng Panginoon, di ba, binanggit ninyo kanina na ginawa ang babae, kinuha doon galing sa tagiliran ng lalaki. So ginawa ng Diyos at nilikha ng Diyos ang babae mula doon sa tadyang malapit sa puso para mahalin, pahalagahan, at iingatan. So yun po yung purpose. Kailangan mahalin, pahalagahan, at iingatan ang pinagkaloob ng Diyos. Yun yung babae. Regalo nga yun eh. Eh sabi ng Panginoon, nakasumpong ng lingap, ng regalo galing sa Panginoon. So ang babae kinuha doon sa tagiliran, baba doon sa ulo, na ang ibig sabihin, nilikha ng mas mababa sa ulo ang babae upang ang babae ay magpasakop palagi sa lalaki. Hindi po pwedeng magbaliktad ito. Kailangan palaging ang lalaki ay nasa ulo. Siya ang palaging, kaya tinawag na padre di pamilya. Kasi sa principle ng Bible, sa turo ng Panginoon, lalaki ang palaging nangunguna. Hindi talaga pwedeng magbaliktad yon. So ang lalaki, aalagaan ang kanyang asawa. Mahalin, proteksyonan, galing sa puso. So tandaan nating lahat,
na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na mayroong tamang connection. Kaya connected. Kaya ang tagumpay ng pamilya, depende po ito sa pagkakaisa ng mag-asawa, yung magandang connection. Kaya kapag maganda ang connection ng pamilya ng mag-asawa, makikita natin masaya ang pamilya. Makikita natin yung tagumpay. Makikita natin, success. Kaya may nakarating ng 25 years kasi nagkaroon ng tagumpay. So ang dahilan ng tagumpay, walang iba. Dahil ito yung plano ng Panginoon at kaloob ng ating dakilang Panginoon. So tandaan natin lahat, pakinggan natin ang lahat ito, lalo na sa mga babae. Makinig mga babae. Kung gusto ninyo ng tagumpay, mga lalaki, makinig din kayo. Yung gusto mag-asawa, nangarap mag-asawa, yung hindi na, walang tayong pakialam doon. Para sa lahat ito, no? Tandaan ninyo, ang success ng bawat lalaki, every success of a man, there is always a woman behind. May sumusuporta. Kaya nga sa Genesis, binanggit ng Bible na ang babae ginawa para may katuwang ang lalaki. Hindi para may kaaway, hindi para may kasuntukan, para hindi may kamurahan. Ang binanggit ng Bible, para may katuwang. So makita natin magiging successful ang mag-asawa kapag kapareha silang nagkakasundo at nagkakaisa. Never mangyari sa isang tahanan na maging successful kung palaging nag-aaway at hindi nagkakasundo. Kaya kapag ang isang pamilya, ang isang tahanan, mayroong Diyos na natili sa kanilang tahanan, asahan natin ito, mayroong malaking tagumpay na mangyayari. At salamat sa Diyos, ito yung naramdaman ko. Actually, si Brother Nelson, matagal ko nakakilala, siya yung nag-invite sa akin. 25 years, sabi niya, meron kang ikakasal, Pastor. Nung marinig ko yung 25 years, yung silver-wedding anniversary, sabi ko, wow! Ang gandang pakinggan na mayroon 25 years or silver wedding anniversary. Na ibig sabihin na nagpasan nila yung sa unang taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, umabot pa sila ng 25 years. At nung mamit ko sila kahapon, alam nyo, honestly, natuwa talaga ako sa inyo, ang lambing ninyong dalawa. Nagkukurutan pa sila kahapon, ikaw. Nakakaingit. Kasi maraming mag-asawa, 2 linggo pa lang, nag-aaway na, naghiwalay na. Pero salamat sa Diyos, may nakita tayo. Saksi tayo ngayong umaga, ngayong tanghali, sa kabutihan ng ating Panginoon, pinapakita sa atin ng Diyos na ang pag-aasawa, ito ay galing sa Panginoon. Basta kasama lang natin ang Panginoon, may matagumpay na pagsasama. So napakabuti ang Panginoon. So ang makarating sa ika-25 years na pagsasama bilang mag-asawa ay bihira. Kasi alam natin, meron ng kinasal, ewan ko lang kung sino makaalala na artista yon, na kinasal sila ngayon, kinabukasan, naghiwalay. Sa Amerika. Mga artista ngayon, mag-asawa ngayon, 1 buwan lang magsama, hiwalay na. Pero gusto kong sabihin sa inyo, yung makarating ka ng ika-25 years ng pagsasama bilang mag-asawa, ito ay bihira at tunay na pagpapala. Ang inyong pagsasama ay hindi lamang kwento ng 2 taong nagmamahalan, kundi patunay ito ng katapatan ng Diyos. Natutuwa ako makilala kayo. Hindi naging madali ang daan. Alam natin lahat yan. Minsan may mga bagyo na pinagdadaanan, may mga pagsubok kayong pinagdadaanan. May mga panahong hirap na kayong mag-asawa.
May mga panahong mahirap ang panahon at ang sitwasyon. Ngunit ang inyong pag-ibig at panata ay nanatiling maliwanag at buhay sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ninyo. Ako bilang may asawa, alam ko ang hirap ng may asawa. Pagtitiis. Pero dahil sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pamilya at dahil sa Diyos, napagtatagumpayan natin ang lahat. So at lahat, tandaan ninyo ito, na hindi natin matagumpayan ang lahat ng pagsubok at bagyo sa buhay kung hindi natin kasama ang Diyos. Ang lagi lang nating tandaan, sa buhay natin dumarating ang tagumpay o hindi darating ang tagumpay kung wala ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ang sarap tingnan at ang sarap damhin na umabot kayo sa 25 years na pagsasama. Nakaka-bless. And that is true. Binanggit ko kanina, kahapon sobra akong natuwa. Na makita kayong mag-asawa na nagsiselebrate ng silver wedding anniversary. So, ang sarap damhin na umabot sa 25 years na buo at nanatiling puno ng pagmamahal at lambing ang inyong pagsasama, Mother Joran at Sister Eleanor. Nakakatuwa sa puso na makamit ka ng taong may mga ganong tagumpay sa pamilya. Ang inyong buhay ay nagsilbing liwanag at inspirasyon sa aming lahat. Ipinapakita ninyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa masasayang araw, kundi higit sa lahat sa pananatili at pagtitiis. Ibig sabihin, marunong kayong magtiis. Kasi kung walang pagtitiis, marahil naghiwalay na kayo. Pero dahil meron sa inyo marunong magtiis, dalawa kayo, parehas, marunong magtiis. Ito ngayon, nakita ng karamihan ang isang silver wedding anniversary. Tanda ito ng tagumpay na sinamahan tayo ng ating dakilang Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? So Brother Jordan, o Brother Joran, at Sister Eleanor, pinagpupugay namin kayo at ang inyong tagumpay. Ang tagumpay na ito ay galing sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya walang dapat ibang papurihan at dakilain maliban lang sa ating dakilang Panginoon. So maraming mga nagtagumpay sa buhay, maraming mayaman, naging successful ang kanilang mga career, pero sa totoo lang, hindi sila naging masaya. Alam kong kilala ninyo si Pepsi Paloma. Matanda na kasi kami, mga bata pa kayo dyan. Pero ewan ko, naabutan yata nila ito. Si Pepsi Paloma, na balitaan natin noon, na nakapag-asawa siya. At mayaman, successful, pero nag-iwan siya ng note. Nag-suicide si Pepsi Paloma. At ang sabi niya, hindi kasi ako masaya. So hindi ibig sabihin marami kang pera ay masaya. Maraming mga taong matagumpay sa negosyo pero sa totoo lang sa likod doon, hindi talaga sila masaya. At bago ako magtapos, may gusto akong i-share sa inyo kahit konti. Sikreto. Secret, hindi na daw secret kasi isasabihin ko na. So, sikreto ng pagiging totoong masaya. Okay, sa Proverbs, sa Psalms, basahin ko ha, pakinggan ninyo maigi sa inyong mag-asawa at sa lahat na nandito nakikinig ngayon. Sa Psalms chapter 27, and this is my life verse, my favorite verse. Pakinggan ninyo sa lahat ng mga nakikinig ngayon,
at damhin natin itong binanggit ng Bible. Psalms chapter 27 verse 4. Okay, sabi ng Bible, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Ulitin ko lang, para marinig natin ulit. Sabi niya, si Haring David ang nagsulat nito, ang nagsabi. Sabi niya, one thing have I desired of the Lord. We all know the story of King David. He came of a very humble beginning, and then God promoted him to become a king all over the Israel. So, as a king, now, i-imagine natin kapag hari, ano nakikita ninyo kapag ang kalagayan ng isang hari? Pagka hari, meaning powerful, correct? You can have everything. Everything that you desire, you can attain it. You can attain everything. So meaning, lahat ng bagay na gusto ni Haring David, pwede niyang makamtan. Meron siyang mga soldiers, pag sinabi ng gusto mo ng pagkain, lahat ng bagay meron si Haring David. Pero pakinggan ninyo maigi now, kasi what I am talking about, the secret of true happiness. Sabi niya, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. Kita niyo kahit mayaman na si Haring David, kahit marami na siyang mga ari-arian, kahit nakamtanan niya ang lahat ng mga bagay, but there is something is missing. He wanted in his life. Ay sabi niya, meron pa rin isang bagay akong hinahanap. Kasi hindi po sapat ang kayamanan, hindi sapat na meron kang gwapong asawa, hindi sapat na meron kang magandang asawa, hindi sapat na meron kang perfect family para magiging masaya. Ang sabi ni Haring David, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ang sikreto po pala ng masayang pagsasama at matagumpay na buhay, hindi yung kayamanan. Ang sikreto ng matagumpay na buhay ay dapat kasama natin palagi ang ating dakilang Panginoon. Kaya sa pag-asawa, Brother John, Sister Eleanor, huwag nating alisin ang Panginoon sa ating buhay. Dapat nanatili ang Diyos na sa gitna ng inyong pamilya. Dahil ang isang tahanan na mayroong Diyos, palaging may pag-ibig, pagmamahalan, kapayapaan, at comfort. Pero tingnan niyo yung pamilya na walang Diyos, palaging may nag-aaway. Pero kapag ang pamilya mayroong Diyos, mayroong mang kunting gusot, may kunting mang pagsubok, pero nagkakaroon ito ng kapayapaan at kayusan. At kino-comfort tayo ng ating dakilang Panginoon. Kaya katulad ni Haring David, binanggit niya, may desire siyang hinahanap. Meron siyang, parang may kulang. Kaya sa buhay natin, lahat tayo ay parang mayroong something na kulang. At ang pwede lang magpupuno nito sa kakulangan ng ating puso at ng ating buhay, walang iba, ang ating dakilang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan muli ang ating dakilang Panginoon? So I hope that we understand the secret of happiness. The secret of happiness is we don't allow the Lord to be outside of our house, to our family, in our home. It should be always, Jesus should be always the center. Amen. Hello. Remember that Jesus should always be at the center of our family. So always remember this, na huwag nating alisin sa gitna ng ating tahanan ang ating Panginoon. So now, pwede ko bang patayuin ang mag-asawa? Asan po yung ring?
Can I ask assistance? Kiurong lang itong ito kahit dalawa. Kanino ito? Okay, pwede bang maghawak kamay ang mag-asawa? Wow. Ang sweet, nakakaingit, at ang saya tingnan ang mag-asawa sa loob ng 25 years hanggang ngayon ay nagmamahalan. May kanta nga nagsabi na ay saya maging pamilya na nagmamahalan. Okay, pwede pakihawakan yung sa'yo, Sister Luna. Okay. Gusto ko lang malaman ninyo, no, na yung according to tradition, that the roundness of ring symbolizes unending love. Tingnan ninyo yung ring. Walang dugtong. And the ring symbolizes unending love. Kaya pinipili ito ng mag-asawa na ikabit doon sa kanilang mga kamay. It has no beginning and no end. And this ring, that ring, is a sign that you renew your promise. Through good times and hard times, you will stay together and love each other forever. Yay! Woo! So, now, repeat after me. Brother Joran, kausapin mo, tinan mo yung kanyang mata. Parang kahit bagong kasal pa rin. Okay, repeat after me. Sabi mo, Eleanor? Eleanor, Ang tawag mo sa kanya, mahal. Mami? Ibox. Okay, ano? Mami. Mami. Eleanor, Mami, Eleanor, ikaw. Sige, go. Mami Junior, Ang singsing na ito ang singsing na ito ay tanda ng aking walang hanggang pag-ibig. ay tanda ng aking walang hanggang pag-ibig, Kung paano ang pag-ibig ay hindi nagwawakas, kung paano ang pag-ibig ay hindi nagwawakas, ay gayon din, ay gayon din, mananatili akong tapat, mananatili akong tapat, mapagpasensya, mapagpasensya, at mapagmahal at mapagmahal sa iyo magpakailanman. sa iyo magpakailanman. Wow! Palakpakan naman natin. Kay Eleanor naman, sabihin mo, anong tawag mo sa kanya, Kalabahara, Jora? Daddy? Okay, sige, go. Daddy, Ang singsing na ito ang singsing na ito ay tanda ay tanda ng aking walang hanggang pag-ibig. ng aking walang hanggang pag-ibig. Wala yatang, marinig ba dyan, Mike? Mahina, mahal. Mahina, Mike. Marinig ba dyan? Okay, pasensya na. Hindi naman nagre-reklamo. Ulitin natin. Okay? Daddy, Ang singsing na ito ang singsing na ito ay tanda ng aking walang hanggang ay pag-ibig. tanda ng aking walang hanggang pag-ibig. Kung paanong ang pag-ibig ay hindi nagwawakas, Kung paano ang pag-ibig ay hindi nagwawakas, ay gayon din, ay gayon din, manatili akong tapat, mananatili akong tapat, mapagpasensya, mapagpasensya, mapagtiis, mapagtiis, at mapagmahal sa iyo magpakailanman. at mapagmahal sa iyo magpakailanman. Oo, palakpakan natin ang mag-asawa. Wow! Okay, ating saksihan ang sex difference. Nakarinig. Okay, saksihan muna natin yung ano muna, mag-exchange, ano. Ako muna maglagay, no?
Wow! Isang palakpak naman para sa kanila. Okay? So atin naman pakinggan ang pag-exchange nila ng vow sa isa't isa. Go! Habang oras. Hola, Nana. I'll always be thankful to our Almighty God because He gave it to me. English yun. Within 25 years of being together, you've been my strength, my happiness, my best friend, and lagi tayong partner sa lahat ng mga kalokohan nating dalawa. Magkasama nating inalagaan at pinalaki ang ating mga anak ng punong-puno ng pagmamahal. Ibinigay natin sa kanilang lahat ng ating makakaya. At sa awa ng Diyos ay naging mabubuting bata naman ang ating mga anak at hindi mangyayari yon kung wala ka sa tabi ko. Napakaraming pagsubok ang dumang sa ating dalawa at lahat ng iyon ay nilagpasan natin until sa dumating ang isang napakalaking hamon sa ating dalawa na ang akala ko ay matatapos ang ating pagsasama. Pero ipinakita at ipinaramdam mo sa akin at sa aking pamilya at sa ating mga anak ang iyong pagsisisi. Mula noon, ay mas hinigitan mo pa ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin at sa ating pamilya. And believe me, Dad, I really appreciate it all. And I will always be thankful having you in my life. And once again, I promise you that I will always be by your side, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. I love you, Dada. Wow! Yan naman, sa palakas na palakpak para sa Masarap. Hanapin ninyo yung ganong babae. Bakit may kupiyahan?